Hi! Mga kabar! Welcome back sa aking channel. Bar Chikadora here, where legal chika made simple. Ang chika natin today ay labor law. Ito ang kaso ni Sansa versus Bright Maritime Corporation, GR number 265454, April 7, 2025. Alam niyo ba na ang kasong ito ay tungkol sa permanent total disability benefits, sickness allowances, and damages na ipinaglalaban ng isang Filipino seafarer? Uy naman, sana all pinaglaban. Kaya ano, tara? Bago natin simulan ang kaso, alamin muna natin kung sino ang magkalaban. Ang nagdemanda, ang petitioner, ay si Alan de Guzman Hisansa. Siya ay isang seafarer na nagsampa ng kaso upang makamit ang mga benefits na ipinagkait sa kanya. At ang mga idinimanda niya, ang mga respondents, ito ay binubuo ng mga kumpanya ng barko at ang kanilang mga kinatawan ay ang Bright Maritime Corporation. Ito ang local na manning agency sa Pilipinas, Navios Ship Management Incorporated. Ito yung foreign or principal o dayuhang kumpanya na nagmamay-ari o namamahala sa barko. Ito ang mga opisyal at kinatuwa ng kumpanya. Si Desiree Pilar, si Georgios Estefano, si Natividad Ebron, Clarissa Mendoza, si Rodora Tabuada at si Constantina Estefano at Webena Dabuco. Pero sino nga ba si Aidan de Guzman Hisansa? Siya ay isang able-bodied seaman na kinuha ng Bright Maritime Corporation para sumakay at magtrabaho sa barko. Pag sinabi nating able-bodied seaman, ito ay tumutukoy sa isang posisyon ng isang skilled at experienced seafarer at may sapat na taon at karanasan sa dagat. Ang kanyang trabaho at tungkulin ay ang magmanibela ng barko, magsilbing lookout, at mag-maintain ng kalinisan at pintura ng deck at mamuno sa pagtatali o pag-aangkla ng barko. Pero ang kwento niya, hindi naging madali. Dahil noong Disyembre 2015, habang nasa kalagitnaan ng kontrata, nagtamo siya ng matinding back injury o pinsala sa likod dahil sa bigat ng trabaho sa barko. Dahil sa hindi na kaya, pinauwi siya ng Pilipinas at nagkaroon ng medical repatriation. Pag-uwi niya, dumaan siya sa gamutan. Pagdating ng September 2016, idiniklara siya na magaling na at fit for sea duty ng doktor ng kumpanya. Kaya naman, dahil kailangang maghanap buhay, pumirma ulit siya ng bagong kontrata at sumakay muli sa barko noong Nobyembre 2016. Pero heto tayo sa malaking plot twist. Noong May 24, 2017, habang siya ay nagtatrabaho ulit sa barko, biglang bumalik at umatake ang napakatinding sakit sa likod niya. Nagkaroon siya ng matinding panghihina at hirap na siyang kumilos at igalaw ang katawan niya. Wala silang nagawa kundi pauwiin siya sa Pilipinas para sa kanyang second medical repatriation noong May 29, 2017. At dito na nga nag-umpisa ang totoong gulo. Pag-uwi niya, ginamot siya ulit ng doktor ng kumpanya. Noong December 5, 2017, naglabas ng ulat ang kumpanya, disability grade 11 lang daw ang sakit niya. Ibig sabihin, maliit na compensation lang ang balak ibayad sa kanya. Pero si Seafarer Hisansa, ramdam niya ang sarili niyang katawan na hindi niya kayang magbapor habang buhay. Kaya nagpatingin siya ulit sa sarili niyang doktor, si Dr. Venio Garduse. At ang hatol ng sarili niyang doktor, disability grade 3 at unfit na siya for sea duty. Ibig sabihin, bawal na siyang magtrabaho sa barko kahit kailan. Ang sad nun, di ba? Pinaniwala ka sa isang bagay na alam mong pwede pa. At dahil dito, siya ay nagsampa ng complaint for money claims arising from overseas employment, specifically seeking permanent total disability benefits, sickness allowance, and damages sa kanyang kumpanya. Para sa total disability benefits,
Ang hiningi niya ay ang pinakamataas na uri ng financial compensation ng mga seafarer. Ito ay sa kadahilanang hindi na siya maaaring makapagtrabaho sa barko habang buhay. Inawardan siya ng labor arbiter ng $7,465 that was based strictly on the low grade level disability rating issued by the company designated doctor instead the maximum of $60,000 for permanent total disability. Para naman sa kanyang sickness allowance, ito yung bayad o sahod na dapat ibigay sa isang seafarer habang siya ay nagpapagamot sa Pilipinas pagkatapos siyang i-medical repatriate o pauwiin dahil sa sakit. Ayon sa POEA contract, ito ay katumbas ng kanyang basic wage sa loob ng maximum of 120 days. Ang ruling naman dito ay inawardan siya ng 98,559 pesos as his allowance during his medical treatment. Tungkol naman sa damages and attorney's fees, ang hiningi niya ay ang danyos tulad ng moral at exemplary damages dahil sa pagmamatigas at hindi makatwirang pagtanggi ng kumpanya na bayaran siya ng tama kasama na ang bayad sa abogado dahil napilitan siyang magdemanda para makuha ang kanyang karapatan. Ang ruling, the company was ordered to pay 10% of the total monetary awarded to cover Hesansa's legal expenses. Ang tanong, why did the labor arbiter rule against Hesansa's full claim? Ano sa palagay mo ang susunod na gagawin ng kampo ni Hesansa? I-comment mo lang sa ating comment section. At huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell at i-share mo na din to sa kachika mong mahilig magsabi ng idemanda mo na yan. Kita-kits sa susunod na chika, kaya mo yan. Bye!